Hi everyone! May naisip na kaming puntahan ni Daddy today, kaya ayan, sumama na kami sa kanya para magsundo kay Ashley. Andito na nga kami sa school ni Ash at si Daddy na ang bumaba. Eto kasing pupuntahan namin is nung nakaraan pa namin na pag-uusapan. Pero teka, papakita ko muna sa inyo tong munisipyo ng Calamba. O, di ba? Napakaganda. So, ayun na nga, naisipan namin ni Daddy na mag-ikot-ikot dito sa lugar namin at mag-check ng mga school kung saan baka pwede naming papasukin si Ash. And dito nga kami nagpunta sa First Steps na located dito sa Halang Calamba. Marami naman silang ino-offer dito. Kala kasi talaga namin dagdagan yung pasok ni Ash. Bukod doon sa SPED at OT niya. Pinapasok na nga kami dito at ang ganda ng ambience ng school. Kapag kasi hindi gusto ni Ash yung place ay umiiyak siya. Pero ito mukhang gusto niya. Naglag na nga dyan si Daddy habang inaantay yung kakausapin namin. So ayun na nga, for privacy, hindi ko na kinunan ng video yung pag-uusap namin. Sad to say nga kasi hanggang 5 years old lang yung tinatanggap nila. And loaded na rin daw ang kanilang kids. Kaya haya, nagpunta na kami sa pangalawang destination namin. Dito nga yan sa Hope Intervention Center na isa sa project ng gobyerno. Hindi ko alam kung may mga ganito pang iba or nag-iisa lang to dito sa place namin. And based sa pag-uusap namin ng isa sa admin, loaded din sila sa student at 4 classrooms lang ang meron sila. Tanghali na nga nito at naisipan namin na mag-lunch na muna. And medyo nalungkot lang kami ni Daddy doon sa huli naming pinuntahan. Biruin mo yung 100 students lang per year ang kaya nilang i-accommodate and estimate 20 to 25 lang nakakagraduate per year. Pinalista nga lang yung pangalan ni Ashley at tatawagan na lang daw kapag nagkaroon ng vacant slot. Pero pang 80 pa ang number ni Ashley. So kung tatansyahin mo, 1 to 3 years ang pwede niyang antayin. Hindi kami nalulungkot para sa amin dahil kahit paano ay may pinapasukan pa si Ash. Nalulungkot kami para sa ibang awesome kids. Sa ibang awesome parents na hindi talaga maipasok ang anak sa private. Sana isa ito sa mabigyang pansin ng gobyerno. So ayun, hindi na namin tinuloy yung isa pa namin sanang pupuntahan, nag-grocery na lang kami. Bumili lang kami ng konting snacks ng mga bata. May gusto pang ipakuha si Ashley kaya lang may sugar. And inoffer sa kanya to ni Daddy piyaya, buti na lang nagustuhan niya. After nga namin makuha yung mga kailangan, ayan, nagbayad na rin kami dito sa counter. Pinauna ko nang ipapunch yung piyaya dahil hindi na makapag-antay ang bata. Tapos sabi ko kay Daddy ay mauna na sila kasi baka makita pa ng bata ang playhouse. Isinakay na ni Daddy yung mga karga namin at ayan, pauwi na nga kami nito. Alam niyo, sa totoo lang, kung may choice lang talaga at may chance na makakita kami ng maayos-ayos na public sped, lilipat rin sana namin si Ash dahil sa sobrang bigat na ng gastos. Hindi maiiwasan na minsan nauubos rin talaga tayo. Pinagpipray ko na lang talaga na sana palagi siyang mag-provide ng mga way para maipagpatuloy pa namin ang pagte-therapy ni Ashley. Alam ko marami sa ating mga awesome parents ang halos ubos na. Pero patuloy na kumakayod at dumidiskarte para sa therapy ng anak. Laban lang ha, soon magiging worth it din ang lahat. Hanggang dito na lang ulit, salamat sa inyong pagsama at panonood. God bless!